Nasa 23 mga bagyo ang pumasok po sa Philippine Area of Responsibility noong nakaraang taon. Mayroon din ilang malalakas na lindol at mga matinding pagbaha ang naranasan ng mga kababayan po natin sa probinsya ng Cebu. Ano ba ang sinasabi po ng siyensya tungkol po dito? Yun yung isang kakulangan na hindi ma-imagine ng karamihan ng tao yung pwedeng mangyari sa lugar nila. Where's Papa, Mama? Mas marami ang mga bagyo na tumataas yung intensity. Mas madaling maintindihan ang isang proseso at magpaliwanag ng isang proseso kung either naranasan mo o inaaral mo talaga. Sa loob ng ilang dekada, sunod-sunod ang mga trahedyang tumatak sa bawat Pilipino. Bakit tila paulit-ulit ang sakuna sa Pilipinas? Ito ay historically nangyayari naman sa atin. Dahil tayo ay naandito sa tinatawag na Western North Pacific Basin o yung Northwestern Pacific Basin na kung saan 1/3 ng annual na bilang ng bagyo sa buong mundo dito nabubuo. So isa rito is yung urbanization. Bukod sa siyempre nakakaharang yan sa daloy ng tubig, depende kung paano siya ginawa. Nakakapagpalakas din ng ulan mismo ang isang bagong urban site. So nakakapagpalakas ng ulan yan. Anywhere in the world, paulit-ulit na nakikita yan. Second, yung dahil sa bago itong mga urban sites na to, mas may malakas sa pag-ulan, mas may matataas sa pagbaha. Pero meron tayong teknolohiya actually. May mga flood maps, hazard maps na pwede natin tingnan kung saan pinapakita sa atin na actually possible sa mga certain areas na bahain ng mataas. And di ba, it's just a matter na hanapin natin yung impormasyon na yun. Nasa mga websites yan na accessible sa karamihan ng tao. At pag nakita natin, kailangan natin i-imagine na pwedeng mangyari sa atin. Kasi nandyan na yung information eh. Kung hindi ka talaga naghanda, it will be disastrous. Hindi hula ang baha. May mga mapa, mga datos, pero sa maraming lugar, nananatiling hindi nakikita ang panganib. Hanggang ito ay dumating. So yung mga pagbabaha at rain-induced landslides. And kung titingnan naman natin yung mga loss and damage natin, kung titingnan natin yung datos na nanggagaling sa Department of Agriculture, mas malaki po ang porsyento ng mga loss and damage na pinsala dulot ng bagyo. So ngayon, dahil nakikita natin walang significant trend sa mga bilang ng bagyo na dumadaan o nade-develop sa Philippine Area of Responsibility, dito naman nakikita natin yung increasing trend ng mas marami ang mga bagyo na tumataas yung intensity. Ibig sabihin, mga mas malalakas ang hangin, posibleng mga typhoon category, yung may taglay na hangin na mga around more than 170 kilometers per hour. So nagkakaroon tayo ng significant increase ng mga ganun na mga mas matataas ang intensity ng ating mga bagyo. So may mga taon na nagkakaroon tayo ng mas kokonti ang bilang ng bagyo. So yung kokonti yung bagyo na nataranasan natin, that was in 1998, 2010, and 2023. So usually ito po ay associated ng mga tinatawag nating El Nino years. And then may mga years naman po na medyo malami ang ating naiitalang bilang ng bagyo. So usually it's either walang El Nino or La Nina, or ito ay kinoconsider natin na La Nina year. So it was in 1992 at noong 1964. So yung mga areas po, yung mga taon na yon, nakaranas tayo ng mga around 32 or 30 tropical cyclones in a year.
Well, usually, dalawa kasi yung binibigay na epekto ng bagyo. So, may beneficial impact siya at saka negative impact. So, in terms of beneficial impact kasi, around more than 50% ng ating mga ulan ay galing dun sa tropical cyclone. So, sila din yung nagre-replenish kasi ng mga tubig natin dun sa mga dams natin. So, ibig sabihin, nakakapag-supply tayo at nagiging mas maganda yung ani natin, lalo na yung mga pananim natin na nangangailangan ng maraming water. So, very beneficial po yung tubig ulan, lalo na yung nanggagaling sa bagyo, which is account around 50%. Hindi dumadami ang bagyo, pero mas mabigat ang dala nito. Mas maraming ulan, mas malalakas na hangin, mas malaking pinsala. Ang World Risk Index, merong tinitingnang mga parametro. Unang-una ay yung pagka-hazard natin, pagkarami ng mga hazards na nangyayari sa Pilipinas at yung populasyon na exposed sa hazards. Una-una, malaki tayong populasyon. 110. Napakaraming hazard. Mapabagyo, mapaulan, nandyan yung malakas na hangin, pwedeng mag-storm surge. Malakas na hangin na pwede makasira ng mga gusali, mga bahay. Mga baha, landslide na makakasira ng mga riyan, makamatay ng tao. Climate change, di ba? Nandyan yung volcanic eruptions. Nandyan yung lindol, tsunami. No? So, napakarami nating mga panganib na nangyayari dito. Meron ba tayong magagawa sa mga panganib? Hindi na natin maialis yun. Hindi yan matatanggal. So, talagang mataas na tayo doon. Kailangang may mga programa para doon. So, kung titingnan natin, maraming factors. Pero ang isang dyan, isa na tayo sa pinakamaraming panganib and exposure. Kung hindi pa tayo naghahanda, sobra-sobra na tayo dapat sa mga apektado. So, yung ranking importante na ipakita nasaan tayo. Pero ang kailangan maintindihan ng lahat, kung wala tayong ginagawa, mas apektado ba tayo? No? Ibig sabihin, mas malala ang epekto. Mas lugi din yung maraming mga tao at mas marami pang hazards. Kaya naging number 1 tayo doon. Ang importante dyan, kung wala tayong masyadong ginagawa, mas malala ang epekto sa atin. Para sa mga eksperto, hindi lang datos ang basihan ng kaalaman. Dapat may karanasan. Alam mo, mas madaling maintindihan ang isang proseso at magpaliwanag ng isang proseso kung either naranasan mo o inaaral mo talaga. Pero mas maganda pag naranasan mo kasi hindi mo na mawawala sa isip mo kung gaano kalakas ang isang lindol na malakas. Well, yung lindol na na-experience ko talaga ay magnitude 7.1 sa probinsya ko. Yung Tablas earthquake noong February 6, 1970. Siyempre, maliit pa tayo, pero naramdaman ko sobrang lakas. During that time, hindi ko pa alam kung ano ang tamang pagkilos kapag lumilindol. Nahirapan akong tumayo kasi kailangan akong pumesto sa pader. Pader naman ng bahay nun ay kahoy, kaya hindi naman magko-collapse. Pero nakita ko sa baba, bumubukas ang mga cabinet at nagsisilabasan yung mga laman. No, mabuti na lang hindi pa ganoon kalakas yung nangyaring shaking, mga intensity 6 siguro yung naramdaman ko. Up to 7. At hindi ganoon karami ang nasira sa probinsya namin. Bata pa ako noon, siyempre, natakot kasi hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako nag-duck over and hold on kasi hindi naman tinuturo. Pero naabutan pa ako ng lindol from second floor to the ground floor. So matagal na shaking yun. Hanggang makalabas ako ng bahay. Isa yun sa hindi ko malilimutan mga pangyayari na talagang na-experience ko.
Bagamat malalakas na bagyo, mga pagbaha at malalakas na lindol ang naranasan noong taon, marami naman po sa ating mga kababayan ang nakaligtas sa mga bagay na ito. Pero ano ba mga dapat nating maging paghahanda para tayo ay maging ligtas sa mga ganitong mga kalamidad? Una-una yung forecast ng Pag-asa, well improved siya in the past 2 decades. Pero tama, yung pag sinabing 200 millimeters of rain, hindi naman maintindihan ng lahat ng tao. In fact, karamihan ng tao hindi maintindihan. And I think yun yung isang kakulangan na hindi ma-imagine ng karamihan ng tao yung pwedeng mangyari sa lugar nila. Dahil for a reason naman, di ba? Kung hindi mo pa nararanasan na bumaha sa inyo ng hanggang lagpas tao, parang hindi mo talaga siya maisip. Pero meron tayong teknolohiya actually. May mga flood maps, hazard maps na pwede nating tignan kung saan pinapakita sa atin na actually possible sa mga certain areas na bahain ng mataas. And di ba? It's just a matter na hanapin natin yung impormasyon na yon. Nasa mga websites yan na accessible sa karamihan ng tao. At pag nakita natin, kailangan natin i-imagine na pwedeng mangyari sa atin. Kasi nandyan yung information eh. So, syempre dyan din papasok yung mga LGUs, barangay na paminsan hindi naman maintindihan ng pangkaraniwang tao yung mga hazard map, di ba? So, nandyan yung mga LGU na dapat sila yung tumingin and i-convey nila yung information na yun papunta sa nasasakupan nila and to imagine na pwedeng mangyari talaga yung hindi pa nangyayari before na tataas ng lagpas tao and di ba? Kung hindi ka talaga naghanda, it will be disastrous. Hindi sapat ang babala. Ang kahandaan ay nagsisimula sa pag-unawa. Kung kailan kikilos at kung saan lilikas. Actually, dapat ini-imagine natin yung worst case scenario. And I think yun yung isang kakulangan na hindi ma-imagine ng karamihan ng tao yung pwedeng mangyari sa lugar nila. Dahil for a reason naman, di ba? Kung hindi mo pa nararanasan na bumaha sa inyo ng hanggang lagpas tao, parang hindi mo talaga siya maisip. Kasi may limit ang technology at may limit ang warning. Kahit maganda yung warning mo, kahit na-forecast mo yung posibleng nangyari, kung ang komunidad ay hindi nabibigyan ng tamang guidance para mapaghandaan ng mabuti, marami pa rin maapektuhan. So, importante yung community-based warning systems for all the hazards. Para sila ay merong kakayanan na kapag ganito yung sitwasyon, ganito na yung forecast ng rain, baka mas mainam mag-evacuate na tayo bago dumating yung ulan sa mas ligtas na lugar. O di kaya ay huwag tayong maglagay na ng mga bahay sa mga ilog na nagme-meander, yung kumukurba kasi baka dumiretso yung tubig pag bumaha ng malaki at delikado yung mga yun. O huwag na nating bahayan ang floodplain. Bawal na. Hindi lahat ng aral kailangang pagdaanan sa trahedya. May drills, may simulation, may pagkakataong maghanda, bago pa man may mawala. So, pwedeng magkaroon tayo ng proper human settlement or human resettlement dun sa mga areas na highly vulnerable, yung area sa baha, rain-induced landslide or storm surges. So, ilipat natin yung ating mga kababayan na yon. So, bababa yung ating exposure and vulnerability and at the same time, yung adaptive capacity mag-i-increase kasi nakaka-adapt na tayo dun sa changing climate natin. And also, yung mga tinatawag na mga climate resilient technology, lalong-lalo na yung mga precision agriculture, yung mga smart agriculture na technologies na nakaka-adapt na or climate change ready na or climate change adaptive. So, yun yung mga tinatawag nating mga adaptive capacity or coping mechanisms na pwedeng gawin ng bawat Pilipino. So in terms of early warning system, ang pagbibigay ng warning is just isang piraso lang ng early warning system natin. So naandyan yung pag-iintindi, maintindihan yung ating warning, maintindihan ko ano yung mga dapat gawin. So marami tayong pamamaraan na pwede pang mapababa ang epekto. Pero dahil parang dihado na tayo masyado doon, sa pagkarami ng panganib at dumami pa ang populasyon, kailangan talaga na hindi lang gobyerno ang kumilos, pati na rin sa komunidad, ang individual, pamilya at mga community organizations. Dapat lahat, whole of society, ang
paghahanda. Yung ulo mo ba, kuya, tumama? Wala po problema, ito lang po. Ito lang. Saan tumama to, kuya? Dito? Ayun o, hindi siya mano. Napatayo po siya pero hindi wala siyang lakas. Para wala siya sa align ko. Sige po. Pakuha ng ano, padded, Ito ma'am, importante po. Okay na po ito. Walang problema po. Ito po. padded splint. May tatayo po na siya. Opo. Okay na po. Yun nga po, nagtatayo po Opo. siya pero wala siyang lakas. Kailangan po yan dalhin sa ospital. Sir, pwedeng ano, kaya mo igalaw to? Yung daliri. Itong daliri mo, kaya? Yan. Ito na po. Yun. Sige po. Huwag niyo pong masyadong igalaw, ha? Huwag nang gagalaw, sir, ha? Sandali lang. Sandali lang. Sige, sir. Ha? May stroke. Naramdaman mo to, sir, hawak ko? Opo, opo. Ayun po po. Ramdam niyo? Apo. Ramdam niyo? Ayun po siya. Sige, sir. Ito lang, may tayo. Wala siya baka. Atong kabilang paa mo na igagalaw ko. Opo, opo. Pwede mo Ate. igalaw to, sir? Ito na, te. Sige, diretso natin. Okay, ito. Araw ka ba? Sir, dadalhin ka namin sa ospital. Ay, okay lang ba siya? Pero Stroke na hindi. lang po siya. Hindi mo po ito maigagalaw, sir. Tingnan niyo po, namamaga po. Wala nga po. Hindi po natin alam kung ano pong nangyari sa loob niyan. Masakit po. Wala po, wala po, wala po. Kasi po, kaya hindi niyo po siya maigalaw, ibig sabihin may problema po. Ito po siya yun. Opo. So, kailangan po namin kayo dalhin. Kasi namamaga po, kung nakikita niyo po namamaga, hindi natin alam kung ano po nangyari sa loob. Kailangan po natin kayo dalhin sa ospital. Ngayon po, kung dadalhin po namin kayo sa ospital, kailangan po namin ng makakasama niyo. Wala po. Kahit sino po. Na kaibigan, pwede Ito po po yung tawagan. anak ko. Yung anak niyo po, huwag niyo po masyadong igalaw. Happy, ma'am. Lilinisin po, lilinisin. Isa pa. Sir ha. 1, 2, 3. Yan. O, higa na, higa. Sir, higa. Andahan. Headlocks. Sige sir, yung kamay mo, ilagay mo dyan. Ilagyan mo na. Sir, kailangan talaga namin ang makakasama mo. Hindi po pwedeng wala kayong guardian or makakasama sa ospital. Sa hospital, ma'am. Saan niyo po ba gusto? Saan niyo po ba gusto? Ito na naman importante yung paa ko namin. Opo, kaya po namin kayo dadalhin sa ospital para dun sa paa niyo. May straight lang siya sana. Ito kamay ko, walang problema po. Opo, kaya lang hindi po, namamaga po kasi sir. Nayak ako. Ipapasok po muna namin kayo sa sasakyan, tapos antayin po natin dumating yung polis, ha? Para malaman niyo po kung saan dadalhin yung motor niyo. Sige, ma'am. Sige po. Doon sa ilalim. Pa-alert ako ng dispatch. Command. Ready? Ready. 1, 2, 3, up. Dahan-dahan. Sige. Kaya? Kaya? Yan, sige. Down. 1, 2, 3, down. Okay. Yan. Kailangan mong makita yung paa nyo, sir. Namamagaw yung tuhod ninyo. Kailangan ho natin ng ospital. Kaya po binibigay po namin sa inyo yung free will na tumawag po ng kamag-anak ninyo. Sino pong nasa inyo ngayon? Ah, anak ko po. O yung anak nyo po? Sa General Hospital tayo, sir. Sige po. Okay. Ready? Ready. 1, 2, 3, up.
Huwag mong mapipindot. Okay. Ikot, 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 ikot. Okay, wala. Pero yung ano, script. Ipantay mo natin, atras pa. Liko. Ready? Pwede po. Okay. Sir, may ID po kayo? Sa loob ng motor. Nasa loob daw po ng motor niya, sir. Nasa tabi. Dito ba tayo? Saan po siya pwede iwanan, sir? Sir, wait lang, ayusin ko lang ha. Kaya akong gasa. Kaya yung gloves. Gloves. Swelling. Ito, hindi to abrasion. Hindi abrasion to. Ang tuklap ang kuko niyan. Motion? Tutuklap? Oo. Linisin natin, sir, ha? Opo, lilinisin natin para maano po yung infection. Hindi po ma-infect. Masakit to, sir. Alin yung masakit, sir? Ito yung mga importante na yung pa ako. Pero ano pa yung masakit, sir? Ito lang po, guys. Kamay, braso, Wala po. balikat, ulo, leeg. Wala, sigurado, sir? Yes. Nakilinis po, maayos. Sir, tawagan natin yung anak mo, sir. Tatawagan po natin yung anak nyo. Okay na yung vital. Wala po kasing magbabantay sa inyo dun, sir. Ito lang naman po importante yung pa ako. Opo, hindi po natin alam yung nangyari sa paa nyo, sir. Namamaga po. At hindi nyo po maigalaw. Hindi nyo po yan mailalakad, sir. Tutulutog ako mamaya ng araw. Ito na yung pa ako. Kung kaya ko ng lakot, inuwi ko sana. Ayun nga, sir, hindi mo po kaya. Sir. Sir. Dilat nga po kayo, sir. Yes mo. Tingin kayo sa akin, sir. Yes mo. Laki mo yung mata mo, sir. Kaya? Tingin ka sa akin, sir, ha? Yes mo. Bila, sir. Sa akin ka tumingin, sir. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver, lalo na po ang mga bagay ng paghahanda sa mga kalamidad. Napaka-importante po nito, mga kasambahay, dahil sabi nga po nila, kung gaano kataas ang ginawa nating paghahanda sa mga kalamidad, ganun din kataas ang chance of survival natin. Hindi po ito biro, lalo na po ngayon na matitinding mga bagyo, matitinding mga pag-ulan, mga pagbaha at mga lindol ang nararanasan ng ating bansa. Dahil po ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya expected na po natin ang matitinding mga disaster. At syempre, yung mga sinasabi po ng mga scientifico, ng mga expert, hindi po natin ito dapat baliwalain dahil sila po ang nakakakita at nakaka-observe ng mga nangyayaring pagbabago sa ating mga panahon, yung tinatawag na climate change. Kaya naman po, dapat tayo din ay nagbabago at tayo din ay nag-i-improve pagdating po sa paghahanda. At hanggang sa susunod na linggo po, samahan niyo uli kaming matuto uli tayo ng iba't ibang mga paghahanda sa mga kalamidad at iba't ibang paglalapat ng first aid. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.